Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang utang na loob? Nababayaran ba ito ng salapi? Kung hindi, sa anong paraan mo ito mababayaran? At kailangan mo ba itong bayaran? Magandang araw mga kabarangay. Muli isa na naman pong kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa ang hatid sa inyo ng programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, tawagin niyo ako sa pangalang Joanna. Kasalukuyan akong kumukuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Dalaga pa lamang ako nang makahiligan ko ang pakikinig ng Barangay Love Stories. Mananahi ang aking ina habang nagbaboundary naman ng jeep si Papa. Kahit medyo kapos kami sa buhay, ay masaya naman ang aming pamilya. College na ako noon habang high school naman ang bunso kong kapatid. Mabuti na lamang at scholar ako ng munisipyo. Mataas kasi ang grades ko at bagay na labis na hinahangaan sa akin nina mama at papa. Si Papa ay hindi nagkulang sa paalala na unahin ko muna ang aking pag-aaral bago ang pagbo-boyfriend. Para sa kanya ay distraction lamang ang pag-ibig sa pag-aaral. Ayaw niya kasing matulad kami sa kanya na hindi nakatapos ng pag-aaral. Kita mo kami ng nanay mo. Nang makilala ko siya, nasira na ang konsentrasyon ko. Tingnan mo ako ngayon. Nakangiti namang kwento ni Papa sabay tingin kay Mama na seryosong nakatingin sa kanya. Batid kong nagbibiro lang si Papa ngunit seryoso siya sa punto niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko pa kasi nakikita ang lalaking gusto ko. Kung ako kasi ang tatanungin ay gusto kong mapangasawa balang araw ay yung tulad mismo ng aking ama, na kahit pagod na pagod sa pamamasada ay may oras pa rin makipag-bonding sa amin. Yung kahit masasakit na ang sinasabi sa kanya ni Mama, sa tuwing nag-aaway sila ay nagagawa pa rin niyang magpakahinahon. Napakabuti niyang asawa, Papa Dudut. Kahit nga may sakit siya ay hindi siya pumapalyang sundin si Mama sa trabaho. Etong sakit ko anak, iinom ko lang ng gamot. Mamaya ay okay na ako. Pero kapag may nangyaring hindi maganda sa mama ninyo, baka hindi ko rin mapatawad ang sarili ko. Sagot niya kapag pinipigilan namin. Gusto ko yung lalaking tulad ng aking ama na mas pipiliing unahin ang kapakanan ng kanyang minamahal kesa sa kanyang sarili. Second year college na ako nang makilala ko ang magkaibigang Zoren at Jaime. Kapwa sila mabait sa akin pero mas malapit ako kay Jaime. Una nang nabanggit sa akin ni Jaime ang plano ni Zoren na ligawan ako. Ayoko sanang pumayag, Papa Dudut, na magpaligaw kay Zoren pero dahil sa magkaibigan sila ni Jaime ay nagkibit balikat na lamang ako. Sa kanilang dalawa, Papa Dudut, ay kay Jaime ko nakita yung ugaling hinahanap ko sa isang lalaki. Kaya nga sa ginagawa niyang pagrereto kay Zoren, sa akin ay kabaligtaran ang nangyayari. Mas lalo lang kasi siyang napapalapit sa puso ko. Ang ayaw ko naman kasi kay Zoren ay parang lahat na ng diskarte niya para sa akin ay inaasa lamang niya kay Jaime. Pansin ko rin kay Zoren ang kawalan ng interes sa pag-aaral. May mga pagkakataon kasi, Papa Dudut, na nahuhuli ko si Jaime na ginagawa ng assignment si Zoren, bagay na ikinaka-turn off ko sa kanya. At dahil nga napapadalas na ang pagsama sa akin ni Jaime, ay parang itinuturing ko na siyang best friend. Magkaiba kami ng kursong kinukuha ni Jaime, kaya magkaiba rin kami ng oras ng uwian. Pero nagtitiis siyang hintayin ako sa labas ng classroom namin nang sa ganon ay sabay kaming makakauwi. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, iisipin ko talagang nililigawan mo ko. Ang tiyaga mo rin kasing maghintay sa akin eh. Pwede namang mauna ka na lang. Kaya ko namang mag-commute mag-isa eh. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kapag nag-commute ka, lalanghapin mo pa yung air pollution. Kakaantay sa paradahan. Pagkatapos noon, makikipagsiksikan ka pa sa ibang tao. Oh, stress di ba? Ganito kasi yun eh. Ayaw lang kitang nahihirapan. Kaya hanggat kaya ko pa, ihahatid sundo kita. Hanggat kaya mo pa? Bakit? May taning ka na? Pabirong sagot ko. Joke lang. Ay nako, kapag ako nalagay sa alanganin, mahihirapan kayo ha. Royal blood kaya ako. AB positive.
Pagmamalaki niya na sinundan ko naman ng batok. Mabuti na lamang at natataong wala si Papa kapag hinahatid niya ako sa bahay. Kung hindi ay baka nakarinig na ako ng kaliwat kanang sermon. Sigurado rin kasi akong magdududa yon sa pagkakaibigan namin ni Jaime. Kinakabahan nga ako nang makita kami ni Mama habang angkas ako ni Jaime sa motor. Ang buong akala ko pa ay magagalit siya pero nagkamali ako. Nang tanungin niya kasi ako kinagabihan ay nagtiwala siya sa naisagot ko na magkaibigan lang kami ni Jaime. Basta wag mo lang kakalimutan ang pakiusap sa iyo ng Papa mo ha. Unahin muna ang pag-aaral mo. Tanging bilin sa akin ni Mama. Maging sa pagkain ng pananghalian ay walang minti si Jaime sa pagsabay sa akin. Nakasanayan na kasi naming lagi kaming nagkakasabay kumain. Napagkakamalan na nga siyang madalas ng mga kaklase ko na nanliligaw sa akin. Kapag tinutokso nila ako ay sinasabi ko na sadyang malapit lang kaming magkaibigan ni Jaime. Pero ang katotohanan, Papa Dudut, gustong gusto ko yung ideya na para kaming magkasintahan ni Jaime. Yung parang lahat ng pabor na maging kami dahil sa panunukso nila. Sana nga itotohanan na lang ang lahat. Sana si Jaime na lang ang nanligaw sa akin nang sa ganon ay hindi na mahirap sa akin ang sagutin siya. Tanging siya lang kasi ang nakakasundo ko sa lahat, lalo na sa trip kong pagkain na street foods. Liban lang sa pagkain ng balot. Madalas ko kasi siyang tawanan sa tuwing nandidiri siyang panoorin akong kumakain ng balot. Lalo na sa tuwing inaalokan ko siyang sabayan ako. Ano bang nakakatawa? Sa nakakatakot nga yung kainin Pagtutukoy niya sa sisiw sa loob ng balot. Wala naman. Para lang kasing bakla ka dyan pangaasar ko. Uy hindi Kasi kung bakla ako edi sana hindi ikaw ang kasama ko ngayon. Tugon niya dahilan para matigilan ako. Tila may lamang kasi yung sagot niya. Kung alam lang niyang tagos ang bawat biro niya sa akin. Hanggang sa makatanggap ako ng text mula kay Zoren. Ang sweet ninyo namang pagmasdan ni Jaime, Joanna. Tell me, nilalakad ba talaga niya ako sa'yo? Hindi ko nagustuhan ang content ng text ni Zoren. Ganun pa man ay nagpakahinahon pa rin ako sa aking reply. Magkaibigan kami ni Jaime at wala akong nakikitang masama doon. At kung manliligaw man siya, hindi na rin naman niya kailangang gawin. Magalit man siya sa akin ay nireply ko na at wala na akong pakialam. Kinabukasan noon ay nahalata ko ang pagiging ilab sa akin ni Jaime. Nung unang araw ay hinayaan ko lang, akala ko kasi nataon lang na busy siya. Pero nang umabot na ng ilang araw ay naalarma na ako. Feeling ko kasi Papa Dudut ay sinisimulan na niyang limitahan ang pagsama sa akin. Meron yung sasamahan niya akong mananghalian pero hindi na ako maisasabay sa pag-uwi. Laking inis ko lang nung isang araw na inintay kong matapos ang klase niya para sabay na sana kami sa pag-uwi kaso ay inabot na ako ng 6:00 pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Ang masama pa ay inabutan ako ng ulan sa kakahintay sa kanya. Kaya naman magkahalong galit at tampo talaga ang naramdaman ko. Tampo kay Jaime na nagagawa akong tiisin at galit kay Zoren na siyang dahilan ng pag-iwas sa akin ni Jaime. Kinabukasan noon Papa Dudut ay sinadya ko talaga siyang puntahan sa unang klase niya para kumprontahin. Iniiwasan mo ba ako Jaime? Lately kasi mangilan-ngilang ka na lang nagkakaroon ng time sa akin. Sa naging asal ko ay para akong girlfriend na pinagdadamutan ng oras. Uy hindi Ito naman, marami lang kasi akong inaasikaso ngayon. Sagot niya habang iniiwas ang tingin niya sa akin. Jaime, hindi ako manhid para hindi ko maramdaman. Pinagbabawalan ka na ba ni Zoren na lumapit sa akin? Tell me. Uy hindi Ganito kasi yun. Sinasanay ko lang ang sarili ko, Joanna. Kampanting tugon niya. Sinasanay? Sinasanay ang sarili mo saan? Pagtatakang tanong ko. Sinasanay na paminsan-minsan na lang kitang makakasama. Nang mapansin niyang nagulat ako sa naisagot niya muli siyang nagsalita. I mean kapag naging kayo ni Zoren, hindi na yung papayag na sumama-sama pa ako sa'yo. Seryosong sagot niya. Nililigawan pala ako ni Zoren. Ganun na pala manligaw ngayon. Hindi ko kasi nararamdaman Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo noon na gusto ka niya?
Yung mga cards na inaabot ko sa'yo, yung mga sulat, galing lahat ng yun kay Zoren. Cards na ikaw rin lang naman ang may gawa, Jaime. Okay, sige. Ipagpalagay na natin na nanliligaw nga siya. Pero paano ka nakakasiguro na gusto ko siya? Kaya sabihin mo kay Zoren, itigil na niya to, okay? Ang kinakainis ko lang ngayon, kung nagagawa mo kong tiisin. Hindi ko na naikubli pa ang pagkainis ko, Papa Dudut. Kaya nag-walk out na lang ako sa sobra kong galit. Ilang araw na hindi kami nagpansinan ni Jaime. Meron yung magkakasabay kami sa paglabas ng campus pero hindi kami nagkikibuan. Hanggang sa isang gabi na makatanggap ako ng text mula sa kanya. Patawarin mo ako, Joanna. Nahihirapan din kasi ako sa sitwasyon natin ngayon eh. Balang araw, maiintindihan mo din ako. Naluluha na lang ako sa inis matapos kong basahin ang text niya. Hindi ko siya nireplyan dahil ayokong humaba pa ang diskusyon namin. Kasalukuyan kong inaayos sa mga pinapa-photocopy kong libro ng may lalaking tumabi sa akin. Si Zoren. Hindi ko gusto yung ideya na masyado siyang madikit sa akin kaya saglit akong umusod. Ay sorry, masyado ba akong nadikit? Gusto ko lang namang mag-sorry sa'yo personally eh. Nakangiting sabi niya. Sorry for what? Iritang tanong ko. About dun sa na-text ko sa'yo last time. Alam ko na nainis ka sa akin pero wala naman akong ibang ibig sabihin dun eh. Pagpapaliwanag niya. Wala na yun. Seryosong sagot ko at akmang tatayo na ako nang muli siyang magsalita. One thing more, Joanna. Pwede ba kitang ligawan? I mean personally this time. Hindi ko ine-expect ang tanong na yon. Kung hindi ako nagkakamali marahil ipinarating sa kanya ni Jaime ang mga sinabi ko. Nang mapansin niyang nakasimangot ako ay muli siyang nagsalita. I know masyado akong kampante sa panliligaw ko sa'yo. Tama ka. Si Jaime nga pala nanliligaw para sa'yo. Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang kasi ako since malapit kayo ni Jaime kaya naisipan kong magpatulong sa kanya. Hayaan mo, this time personal na akong manliligaw. Ewan ko sa'yo. Pagsusungit ko sa kanya saka ko siya tuluyang iniwan. Hindi naman sa pagmamaganda, Papa Dudut. Sa sitwasyon kasi namin ni Jaime, parang imposible nang pakitunguhan ko si Zoren ng maayos. Madalas niya akong tawagan pero never ko pang sinagot. Ilang text rin ang natatanggap ko sa kanya pero ni isa ay wala akong nireplyan. Ayoko lang kasing isipin niyang binibigyan ko siya ng pagkakataon. Kaya hanggat maaari ay hindi ko pinapansin si Zoren. Meron pa yung inaabutan niya ako ng bouquet ng bulaklak habang nag-aaral ako sa library. Ang ginagawa ko ay iniiwan ko lang ang mga bulaklak kung saan niya inilalapag. Inaabutan niya ako ng kung ano-anong makakain pero ipinapasa ko lang sa makakasalubong ko. Alam kong nasasaktan siya sa ipinapakita kong pangbabaliwala sa kanya pero wala akong pakialam. Mabuti na rin kako ang mainis siya nang sa ganon ay tantanan na niya ako. Isang araw kasalukuyan akong nakatambay sa isang kiosk nang lapitan ako ng isang babae. Nagpakilala siya na si Nadine. Itinatanong lang daw sana niya kung bakit ilang araw nang hindi pumapasok si Jaime. Ang akala pa nga niya ay nag-away kami kaya ito lumiliban sa mga klase niya. Maging ako ay napaisip sa mga nasabi sa akin ng kaklase ni Jaime. Ang buong akala ko ay sadyang iniiwasan ako ni Jaime. Ang totoo pala'y hindi na talaga siya pumapasok sa lahat ng mga subjects niya. Nakaramdam din ako ng guilt na marahil ay ako nga ang dahilan ng pagliban niya. Nagabihan noon ay agad kong dinayal ang number ni Jaime pero out of coverage area. Kaya lalo akong nag-alala. Habang nag-iisip ako ng paraan kung paano ko makakausap si Jaime biglang nagring ang cellphone ko mula sa isang unknown number. Sa pag-aakalang si Jaime ang tumatawag ay agad kong sinagot. Ngunit boses ni Zoren ang narinig ko sa kabilang linya. Gaano ba kalala ang atraso ko sa iyo, Joanna, at kailangan mong pahirapan ako ng ganito? Malungkot na tanong niya. Alam mo okay naman kasi kahit dalawa lang kami ni Jaime. Bakit kasi pati pagkakaibigan namin kailangan mong kontrolin? Galit na naisagot ko sa kanya. Teka Joanna, ano bang sinasabi mo? Tumatawag nga rin ako to ask kung may balita ka kay Jaime. Lately kasi hindi na siya nagte-text at nagpapakita sa akin.
Nagulat ako papadudot sa pag-aalala ni Zoren. Ang buong akala ko kasi ay planado niya ang lahat na inutusan niya si Jaime para iwasan ako. Yun pala maging siya ay wala ring balita kung nasaan si Jaime. Imposible. Imposibleng wala kang alam. Di nga kaya nga niya ako iniiwasan ngayon dahil sa'yo ang gusto mo. It was all part of your plan. Inutusan mo siyang iwasan ako, di ba? Hindi, Joanna. Ang buong akala ko nga ay nagkikita pa rin kayo just the usual. Hindi ko alam papadudot kung papaniwalaan ko ba si Zoren sa mga sinasabi niya. Imposible kasing iwasan ako ni Jaime ng gano'n na lamang. Kaya agad kong inisip na pakana ni Zoren ang lahat. If you want, Joanna, susunduin kita bukas at pupuntahan natin si Jaime. Sa mga naging paanyaya niya ay mukhang totoo nga siya sa kanyang mga salita na wala siyang kinalaman sa ginagawang pag-iwas ni Jaime at dahil sa hindi ko pa napupuntahan ang bahay ni Jaime ay tinanggap ko ang alok ni Zoren. Nang makarating na kami sa bahay nila Jaime ay tanging bunsong kapatid lang niya ang nadatna namin. Mag-iisang linggo na sa ICU si kuya. Lumala kasi yung sakit niya sa kidney eh. Wala pa kasi siyang nakikitang donor. Halos gumuhong pareho ang mundo namin ni Zoren sa mga sinabi ng kapatid ni Jaime. Maging siya pala ay walang ideya sa karamdaman ni Jaime. Nang puntahan namin si Jaime sa ospital ay kapwa namin hindi napigilan ang emosyon namin papadudot. Ang laki kasi ng ipinayat ni Jaime na halos hindi na namin siya mamukhaan. Dude, bakit hindi ka man lang nagsabi para man lang nagawa natin ang paraan? Umiiyak na usal ni Zoren sa nakaratay niyang kaibigan. Yun palang papadudot ng kauna-unahang pagkakataon na nakita ko si Zoren na umiiyak. Yung Zoren na mayabang sa paningin ko ay nagmistulang maamong tupa ng mga oras na yon. Humahagulhol siya habang ako naman ay patuloy din sa pag-iyak. Hindi ko kasi inakalang may pinagdadaanan pala si Jaime. Balang araw, maiintindihan mo din ako, Joanna. Muling bumalik sa akin ang laman ng text niya. Na kaya pala niya ako iniiwasan ay para hindi ako masyadong mahirapan kapag wala na siya. Parang nadudurog ang puso ko habang pinagmamasdan si Jaime. Kung maaari ko lang kunin ang lahat ng dinaramdam niya ay ginawa ko na. Kaya niya pala ako iniiwasan ay dahil alam na niya sa sarili niya na hindi na siya magtatagal pa. Parang hindi ko kakayanin papadudod kapag nawala sa buhay ko si Jaime. Magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi ko siya mahal. Jaime? Jaime, si Joanna ito. Lumaban ka ha? Hindi ba sabi mo noon ayaw mong nakikita akong nahihirapan? Jaime? Nahihirapan akong nakikita kang ganyan. So please lumaban ka. Hindi ba? Sasamahan mo pa akong kumain ng balot? Hindi na kita pipiliting kainin yung sisiw. Kaya gumising ka na. Umiiyak na bulong ko kay Jaime. Hindi pa rin napapawi ang pagluha ko kahit nasa daan na kami ni Zoren pauwi sa amin. Maging siya ay tila ba napakalayo ng iniisip habang nagmamaneho. Nabalutan ang katahimikan ng paligid. Sa totoo lang papadudot nang makita ko ang malasakit ni Zoren kay Jaime sa ospital ay tila ba gumaan ang loob ko sa kanya. Simula noon papadudot ay wala ng ibang laman ng panalangin ko, kundi ang magkaroon ng isang himala, ang mapabilis ang paggaling ni Jaime. Nabanggit ko na rin kay mama ang tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi ko alam kung papaanong paraan ko noon ikukubli ang lungkot na nararamdaman ko. Pinipilit ko ring huwag maapektuhan sa pag-aaral ko dahil iniisip ko si Papa. Magmula nang malaman namin ni Zoren ang kalagayan ni Jaime ay naging malapit kami sa isa't isa. Nagkamali pala ako sa inakala kong wala siyang pagpapahalaga sa pag-aaral. Dahil nang makita ko ang kanyang grades ay tila ba nahiya ako sa mga grades ko. Bukod sa pag-aalala kay Jaime ay labis din ang pag-aalala niya sa akin. May mga pagkakataong kasing tinatanggihan ko ang alok niyang pagkain. Hindi makakatulong sa paggaling ni Jaime ang ginagawa mo, Joanna. Kaya please lang kumain ka na. Minsang sabi niya para kumbinsihin akong kumain. Nakikita ko namang seryoso na siya sa panliligaw sa akin, papadudot. Nadadalas na rin kasi ang pagpapakita niya ng malasakit sa akin maging sa mga taong malapit sa akin.
Dati ko nang nabanggit sa kanya na istrikto ang aking ama kaya hanggat maaari kako ay iwasan niyang bumisita sa bahay. Mabuti na lamang at agad niya itong naunawaan. Sabihin ko na lang daw sa kanya kung kailan niya pwedeng ligawan ang mga magulang ko. Hayaan mo sana akong gawin to, Joanna. Kahit bigyan mo na lang ako ng 2 buwan at kung pakiramdam mo ay wala talaga akong pag-asa, just let me know at kusa na akong lalayo sa'yo. Seryosong sabi sa akin ni Zoren. Inaamin ko, Papa Dudut, kinikilig ako sa mga ipinapakitang sinseridad ni Zoren na maging mga magulang ko ay gusto rin niyang ligawan. Sayang nga lang at hindi pa ako pwedeng mag-open up kay Papa. Sigurado kasing magagalit yon kapag nalaman niyang nagpapaligaw na ako. Napapadalas na rin ang pagpasyal namin kay Jaime na kasalukuyan na ring nasa ICU. Patid namin ni Zoren ang lungkot sa mukha ng mga magulang ni Jaime. Nabanggit din nila na tanging kidney donor na lang ang pag-asa nila upang muling bumalik sa normal si Jaime. May nakausap na po akong donor, tita. Kaso kailangan ko siyang sunduin sa Bulacan. Hindi niya kasi kabisado rito sa atin eh. Sa nasabi ni Zoren ay nakita kong nabuhayan ng loob ang mga magulang ni Jaime. Maraming salamat, Zoren. Gagawin namin ang lahat mabuhay lang ang anak namin. Pakisabi magbabayad kami sa kahit na magkanong halaga. Lumuluhang sabi ng papa ni Jaime. Kayo na lang po ang mag-usap, tita, kapag andito na siya. Sagot naman ni Zoren. Kinabukasan nga noon ay nag-text sa akin si Zoren. Babiyahin na kasi siya papunta sa Bulacan. Sa gagawin ni Zoren ay nakadagdag punto siya sa puso ko. Sobra akong humanga sa pagmamahal niya kay Jaime. Hindi biro ang bumiyahe sa may kalayuang lugar. Bukod sa nakakapagod ay magastos din. Nagpresenta rin akong samahan siya sa biyahe para sana ay hindi siya antukin sa kanyang pagmamaneho. Yun nga lang ay hindi rin niya ako pinayagang sumama. Sorry, Joanna ha, gustuhin ko mang isama ka. Kaso ay nangako kasi akong mag-isa siyang susunduin eh. Pagtutukoy niya sa kidney donor ni Jaime. Kahit nasa malayo si Zoren ay patuloy pa rin ang panliligaw niya sa akin. Lagi niyang chinecheck kung kumain na ba ako sa oras at kung ano-ano ang pinagkakabalahan ko. Hindi rin siya nagkulang sa pagpapaalala sa akin na ingatan ang aking sarili na minsan ay may kalakip pang pambobola. Kasalukuyan ako noong nagre-review para sa midterm examination sa 2 major subjects ko. Kaya idinaan ko na lamang sa text ang tawag, ang pag-monitor sa operasyon ni Jaime. Mabuti na lamang at laging nandyan si Zoren para balitaan ako. Pareho na silang mahalaga sa akin dahil na rin sa nakita kong mali ako sa lahat ng inakala ko kay Zoren. Kaya lagi ko ring pinapaalahanan si Zoren na ingatan ang kanyang sarili habang tinututukan ang kondisyon ni Jaime. Mabuti na nga lang at matagumpay ko ring nairaos ang midterm examinations. Kasunod ng text ni Zoren na naging matagumpay ang naging operasyon ni Jaime. Kinabukasan noon, Papa Dudut, mula sa school ay mabilis akong gumayak para makita si Zoren at Jaime sa ospital. Pagdating doon ay agad kong nakita sa parkingan ang kotse ni Zoren kaya minadali ko na ang paglalakad upang abutan siya sana. Ngunit ayon sa mama ni Jaime ay nagkasali silang kami. Medyo hindi rin kasi maganda ang pakiramdam niya kaya pinauwi na muna namin. Sobrang pagod lang siguro yun. Hayaan na muna natin siyang ipahinga yun. Dugtong naman ng mama ni Jaime. Ang mama na rin ni Jaime ang nag-relay sa akin sa mga findings ng doktor matapos ang operasyon. Within 24 hours daw ay maaring magising na si Jaime. Naging mabuti raw kasi ang reaksyon ng katawan niya sa new kidney niya. Abot langit, Papa Dudut, ang pasasalamat ko sa magandang balitang iyon. Sayang nga lang at hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ang kidney donor ni Jaime na agad din namang nagpahatid sa ambulansya para makauwi. Napansin kong pagiging ilab sa akin ng papa ni Jaime. Sa tuwing kinakausap ko kasi siya ay tanging iling at tango lamang ang naisasagot niya. Parang minamadali rin niya ako sa tuwing dinadalaw ko si Jaime. Umabot ng 3 araw na hindi ko nakikita si Zoren simula noon. Sa tuwing tinatanong ko siya sa text kung kumusta na siya, sa kanyang pakiramdam ay lagi namang positive ang sinasabi niyang sobrang napagod lang daw siguro siya sa biyahe. Gusto ko pa sanang dalawin ang bahay nila kaso ay siya rin lang ang nagpupumilit na hindi na kailangan. Konting sinat lang to.
Huwag mo na akong alalahanin, kamahalan. Sagot niya na animoy kasintahan niya ako. Magaan na ang kalooban ko kahit papaano kay Zoren. Kaya wala na lang sa akin ang pasyalan sana siya. Paraan ko na rin yon para magpasalamat sa pagmamalasakit niya kay Jaime. Kasalukuyan ako nanonood ng teleserye ni na Dingdong Dantes at Marian Rivera nang tabihan ako ni Papa. Ang ganda ng ngiti mo, anak ka. In love ka na rin ba katulad nila? Tanong niya sa akin. Tanging ngiti lang ang naisagot ko kay Papa. Nang mga sandaling yun ay si Jaime ang pumasok sa aking isipan. Wala akong dalangin kundi ang mabilisang paggaling niya. Nang sa ganoon ay makabalik na kami sa dati. Sobra kasing nami-miss ko na siya. Tumanda na kami ng nanay mo, anak. Kaya gusto naming bago man lang kami kunin ni Lord, nakapagtapos ka na. Saka na yung pag-ibig na yan, ha? Makakapaghintay naman yan eh. Hoy, nakikinig ka ba? Panggugulat ni Papa nang mapansin niyang mukhang ang layo ng iniisip ko. Narinig ko naman ang lahat ng sinasabi niya. Mahirap man, Papa Dudut, pero kailangan kong isakatuparan ang mga pangarap ni Papa sa akin. Lalong tumindi ang takot ko nang bigla kong maalala si Zoren. Paano na lang kaya kapag nalaman ni Papa na nagpapaligaw na ako? Paniguradong magagalit siya sa akin. Kinabukasan ay tawag mula sa unknown number ang nanggising sa akin. Ate, punta ka dito sa ospital. Gising na si Kuya Jaime. Kapatid ni Jaime ang tumawag. Bahagyang nagising ang dugo ko sa magandang balita niya. Nasa labas na ako ng ospital nang biglang narinig ko mula sa likuran ang tinig ni Zoren. O Joanna, anong ginagawa mo dito? Galing ka na ba sa loob? Nagulat ako nang makita ko ang pangangatawan niya. Zoren? Ikaw ba yan? Halos hindi kita makilala. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya na sinagot lang niya ng biro. Kailangan ko na ata talagang magka-GF para may mag-alaga sa akin. Kasalanan mo rin naman Ayaw mo kasing puntahan kita nang may sakit ka. Pabirong depensa ko na nauwi lang sa tawanan. At sabay na kaming tumuloy sa silid na kinakaroonan ni Jaime. Hanggang sa sunod-sunod nang nagsipagdatingan ng mga kamag-anak niya, dumating din noon ang lolo ni Jaime. Sinasabi ko na nga ba't matapang ang apo kong ito Wala sa lahi natin ang mahina apo. Nang makita niya ako ay muli siyang nagsalita. Ikaw siguro ang nobya ng apo ko, no? Abay, napakaganda niya, Jaime. Kaya naman pala ganadong magpagaling itong apo ko Sabi niya sa akin na tila ba natutuwa. Napansin ko ang pagyuko ni Zoren habang nagsasalita ang lolo ni Jaime. Maging ako ay nagulat din sa mga nasabi niya. Milagro talagang maituturing ang pagaling ni Jaime, Papa Dudut. Kaya naman laking pasasalamat ko sa Diyos sa pagdinig niya sa mga panalangin ko. Kay Zoren at sa donor niya na hindi ko man lang nakilala. Makalipas ang isang linggo ay nakabalik na rin sa school si Jaime. Hindi talaga ako makapaniwalang maisasalba pa ang buhay niya. Hindi ko maiwasang mailang sa tuwing pareho silang nagpapakita ng malasakit sa akin kapag kasama ko silang dalawa. Totoong okay na sa akin ang manligaw si Zoren, pero bakit parang kay Jaime mas nahuhulog ang loob ko? Ganun pa man ay hindi ko na lang pinapahalata. Ayoko kasing masirang pagkakaibigan nila ng dahil lang sa akin. Iniiwasan ko na lang na sabay silang makasama upang maiwasan ang ilangan sa aming tatlo, pero hindi naging madali yon para sa akin. Kahit pala iwasan kong makasama sila ng sabay ay meron pa ring problema. Sabado ng umaga nang tawagan ako ni Zoren para imbitahan sa gig ng banda nila sa darating na Lunes ng gabi. Dahil sa wala naman akong gagawin sa oras na yon ay pumayag ako. Naging abala ako sa maghapon kaya naman hindi ko napansin na marami na pala akong missed calls mula kay Jaime. Agad ko siyang tinawagan sa pag-aakalang baka kung ano naman ang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Itatanong ko lang sana kung pwedeng ikaw ang isama ko sa debut party ng pinsan ko. Sus! Yun lang pala, akala ko naman kung napano ka na. Oo naman, basta ikaw. Nakangiting sagot ko sa kanya. Pagsapit ng Lunes ay maaga kong inihanda ang damit ko na aking isusuot. Gusto kong magmukhang maganda sa paningin ni Jaime. Nabanggit ko ang patungkol sa okasyon na dadaluhan namin ni Jaime kay Mama. Anak,
Baka naman iba na yan ha? Nandiligaw naman ata si Jaime sa iyo eh. Pabirong tanong ni mama sa akin. Buti nga sana kung manliligaw na lang eh. Pabulong na sabi ko naman na narinig pala ni mama. Ano ka mo anak? Ha? Isipin mo ang papa mo ha? Seryosong sagot niya na tinugunan ko na lang ng pasimpleng pagsandal sa balikat niya. Ma, magkaibigan lang kami noon. Huwag po kayong mag-alala ni papa dahil kapag nagka-boyfriend na ako, kayo po ang unang makakaalam. Well, good luck. Good luck sa inyo ng papa mo. Kantsaw ni mama. Alam mo namang unika iha ka nun eh. Kaya natural lang na ipagdadamot ka niya. At saka gusto niya kasi na makapagtapos ka muna anak. Seryosong sabi ni mama sabay abot sa akin ng nakatuping damit. Oh, eto ang isuot mo. Kabibili ko lang nito at gamitin mo na muna. Alam ko namang namumroblema ka sa masusuot. Tamang-tama bagay ito sa okasyon na pupuntahan ninyo. Pagbibida ni mama sa bestidang bili niya. Nagustuhan ko rin naman kaya yun na rin ang sinuot ko. Wow, Joanna! Nakakagulat naman ang ganda mo. Mukhang gulat na sabi ni Jaime nang makita niya ako. Hindi ko maipaliwanag ang kilig na nararamdaman ko sa tuwing nahuhuli ko si Jaime na tinititigan ako papadudot. Ganun na lang ang tuwa ng mga kamag-anak ni Jaime nang makita nila ako. Liban sa papa niya na hindi man lang ako magawang hitian, ang ilan sa mga pinsan niya ay inakala rin kasintahan niya ako. Halos lahat sila ay pare-pareho ng komento sa tuwing nakikita kaming nagkakausap. Bagay daw kami. Batid ko rin kay Jaime ang kasiyahan sa tuwing napagkakamalang kaming magkasintahan. Kasalukuyan na kaming kumakain nang mapansin ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Bumilis ang pintig ng puso ko nang makita ko ang pangalan ni Zoren. Doon ko lang kasi naalala ang usapan namin sa parehong araw at oras. At paniguradong hinihintay niya ako. Ganun pa man ay pinili ko na lang na libangin ang sarili ko. Pansamantala kong inoff ang cellphone ko at ayoko kasing masira ang gabing yon kung saan ay kasama ko si Jaime. Ang lahat ay nakangiti habang pinagmamasdang kami ni Jaime sa aming pagsasayaw. Para bang ayaw ko nang matapos ang gabing yon, Papa Dudut. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko napasaya sa gabing ito, Joanna. Nakangiting bulong niya sa akin habang kami ay sumasayaw. Basta ikaw, Jaime. Nakangiting sagot ko sa kanya habang nakatitig kami sa isa't isa. Nasa daan na kami pauwi nang mamukhaan ko ang lalaking kanina pa tila ba may hinihintay mula sa kadiliman. Nang mapansin niyang papalapit na kami sa kinakatayuan niya, ay pasimple siyang lumapit sa amin habang pumapalakpak. Si Zoren. At mukha siyang nakainom sa kanyang anyo, kaya agad akong kinabahan sa maaari niyang gawin. Ang galing! Ang galing-galing lang! Kaya naman pala natitiis mo kung naghihintay sa wala dahil kasama mo siya. Zoren, makinig ka sa akin. Pag-awat ko. Tama na yan, Zoren. Nakainom ka lang. Malumanay na sabi ni Jaime. Okay lang. Sanay naman na ako eh. Sanay nang binabaliwala lang. Ganon naman ako kawalang kwenta. Joanna, hindi ba? Sabi ng tama na eh. Pagtataboy ni Jaime kay Zoren na noon ay tinatangka akong lapitan. Isa ka pa. Dugtong niya sabay isa pa kay Jaime. Mabuti na lang at nailagan na ni Jaime ang susunod pang pagtatangka niyang pananakit at dahilan para madapa ito. Hindi kita papatulan. Iuuwi na kita, ang sabi ni Jaime. Marami pang sinabi noon si Zoren pero maya-maya ay tila matutumba na ito sa kalasingan. Kaya naman inalalaya na siya ni Jaime. Ayaw pa niyang magpaawat pero nakiusap na ako. Kaya sumama na siya kay Jaime pauwi. At kahit pa umandar na noon ang tricycle na sinasakyan nila ay dinig ko pa rin ang paulit-ulit na sinasambit ni Zoren. Ginawa ko naman ang lahat, Joanna. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Kung nag-aalala sa naging asal ni Zoren. Kasalanan ko naman talaga ang lahat. Lalo pang nakadagdag sa pag-aalala ko ay ang hindi pagre-reply ni Jaime. Inaalala ko kasing kung nakauwi na ba sila ng maayos ni Zoren. Kanina ko pa siya naihatid sa bahay nila.
Nakakaawa nga kasi umiiyak siya sa sobrang sama ng loob. Lahat daw kasi ng tinutuhog nila sa gigay para sa'yo. Mabuti na lang at napakalma ko rin siya. Sa laman ng text na yon ni Jaime ay bahagyang may kumurot sa dibdib ko. Labis palang pinaghahandaan ni Zoren ang gabing yon para sa akin. Ni hindi ko na nagawang replyan si Jaime sa dami ng pumasok sa isipan ko. Kasalanan ko at ang lahat, Joanna. Muling text niya. Anong ibig mong sabihin, Jaime? Pagtatakang reply ko. Kung hindi kita in-invite, hindi mo sana makakalimutan ang usapan ninyo. Siguro, makakabuti kung iwasan na muna natin ang isa't isa, Joanna. Laman ng text ni Jaime na halos nagpaguho sa mundo ko. No, Jaime, hindi natin kailangang gawin yon. Alalang reply ko. Kailangan, Joanna. Hindi ko kayang nakikitang nasasaktan si Zoren eh. Muling reply niya. Sinubukan ko pa siyang tawagan noon pero out of reach na ang number niya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung maiinis ba ako sa mga nangyayari sa amin ni Jaime. Gusto ko kasing sisihing muli si Zoren pero kung tutuusin ay kasalanan ko rin ang lahat ng mga nangyari. Nang makasalubong ko siya kinabukasan ay hindi ko alam kung anong una kong sasabihin. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita sa amin. Patawarin mo ko sa mga inasal ko kagabi, Joanna. Hindi ko sinasadyang pakitaan ka ng hindi maganda. No, Zoren? Ako ang dapat na humingi ng tawad. It's all my fault. Pero wag mo sanang isipin na nagmamadali ako, Joanna. I can still wait. Sana lang ay wag magbago ang pagtingin mo sa akin. Just because of what happened last night? Pagsusumamon niya na agad kong sinuklian ng ngiti. No worry, Zoren. Walang magbabago. Promise. Tanging naisagot ko na kaagad na tinugunan naman niya ng matamis na ngiti. Mula noon, Papa Dudut, ay mas lalo nga kaming naging malapit ni Zoren. Kabaligtaran naman sa ginagawa ni Jaime na bibihira ng magparamdam sa akin. Talagang desidido siyang iwasan ako para sa kaibigan niya. Mahirap man sa akin ang hindi makita siya ay pinilit ko na lang na inunawa ang sitwasyon namin. Kaso ay may mga pagkakataon talagang nami-miss ko siya lalo na kapag nadadaanan ko ang street foods. Kahit papaano ay natutulungan ako ni Zoren na malibang at ayaw kong mapansin ni Zoren ang pagkamiss ko kay Jaime. Hanggat maaari ay iniiwasan kong ma-offend siya. May mga pagkakataon, Papa Dudut, na nakakasalubong namin si Jaime pero nasasaktan ako sa tuwing si Zoren lang ang pinapansin niya. Kaya minsan kapag kami lang dalawa ang nagkakasalubong ay hindi na lang ako tumitingin sa kanya. Hanggang sa napansin na rin ni Zoren ang pagiging ilap namin ni Jaime sa isa't isa. Nag-away ba kayo ni Jaime? Parang hindi ko na kasi kayo nakikitang magkasama. Ha? Hindi eh. Ano namang pag-aawayan namin? Masyado lang siguro siyang busy ngayon. Pagdadahilan ko na lang. Sa tono ni Zoren ay tila wala siyang alam sa kaganapan namin ni Jaime. Teka, nabanggit na ba niya sa'yo tungkol dun sa girl na nililigawan niya? Sunod na tanong ni Zoren na lubos kong kinagulat pero nagawa ko pa ring itago. Ano? May nililigawan na siya? Sino naman kaya? Hindi ko pa alam eh. Nung isang araw kasi nagkasalubong kami may hawak na bouquet ng flowers. Well, kung sino man yung girl, happy ako para sa kanila ni Jaime. At least, nakahanap na siya ng right girl para sa kanya. Nakangiting sabi naman ni Zoren na nakatingin sa kalayuan. Kung okay lang sa'yo Zoren, ihatid mo na lang muna ako sa amin. Paanyaya ko kay Zoren. Ha? Akala ko ba kakain pa tayo sa labas? Pagtatakang tanong niya. Nag-text kasi si mama eh. Hinahanap daw ako ni Papa. Pagdadahilan ko na lang para pumayag na siyang ihatid ako. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung napansin ba ni Zoren ang asal ko matapos ng balita niya sa akin. Papa Dudut, walang kasing sakit sa akin nang malamang may iba nang gusto si Jaime. Gustong gusto ko siyang puntahan para kausapin. Gusto kong kumpirmahin ang mga nalaman ko, ang tungkol sa mga sinabi ni Zoren. Pero anong mapapala ko kapag ginawa ko yon? Magmumukha lang akong kawawa sa harap niya.
Kaya wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lang sa sobrang sakit. Lalong nadadagdagan ng sakit sa dibdib ko nang makita namin si Soren na may kasamang babae. Jaime, ipakilala mo naman sa amin oh. Kantsaw sa kanya ni Soren. Napansin ko kay Jaime ang pagkagulat nang makita niya ako. Uy, kayo pala. Saglit pa siyang natigilan bago muling nagsalita. Si Janet nga pala. GF niya kahapon lang. Dugtong ng babae na punong-puno ng kagalakan ang mukha. Hi Janet, nice meeting you. Si Joanna nga pala, pagpapakilala ni Soren sa akin na agad ko ring dinugtungan. GF ako ni Soren, kanina lang. Nice meeting you. Batid ko ang pagkagulat sa mukha ni Soren pero nagpatay mali siya na lamang ako. So kayo na pala. That's great news. Papuri naman ni Jaime na mukhang ikinukubli ang pagkagulat. Dahil kapwa kaming walang klase ni Soren ay naisipan namin ang pansamantalang makipagkwentuhan sa kanila. Walang kasing hirap yon sa part ko, Papa Dudut. Ang magpanggap na hindi apektado sa mga nakikita ko. Lalo na kapag nakikita ko ang pagiging clingy ni Janet kay Jaime. Sinusubukan ko rin namang magpakita ng kaswitan kay Soren kahit na alam kong pagpapanggap lang ang ginagawa ko. Ayaw kong kaawaan ako ni Jaime. Kaya nagawa kong gamitin si Soren. Pauwi na kami, Papa Dudut, nang biglang inihinto ni Soren ang sasakyan para kausapin ako. I hope you don't mind if I ask you this, Joanna. Tungkol ito sa mga nangyari kanina. Nung ipinakilala mo akong boyfriend kina Jaime at sa GF niya. Do you really mean it? Seryosong sabi niya, sabay hawak sa mga kamay ko. Oo, Soren. Sinasagot na kita. Matagal-tagal ka na rin nanliligaw sa akin eh. Matagal na rin kitang pinaghihintay. Sagot ko na may ngiti sa aking mga labi. Talaga? Oh my God. Pangako, hindi ka magsisisi, mahal. Umasa kang hindi kita lolokohin at paluluhain. Masayang sabi niya sa kanya ko niyakap ng napakahigpit. Dama ko sa higpit ng yakap ni Soren ang labis na kaligayahan. Nang yakapin niya ako, Papa Dudut, ay saka pa lang ako napapikit sa sobrang sakit ng pinagdaraanan ko. Ang makitang may iba na si Jaime. Kaya napilitan akong sagutin na si Soren. Alam kong mali pero kung yun lang ang tanging paraan para maitago ang sakit ay gagawin ko. Naiinis lang ako kasi dun sa puntong parang ang dali-dali kay Jaime ang tiisin ang nararamdaman ko. Alam kong alam niyang nasasaktan ako. Pero bakit parang wala lang sa kanya? Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inis sa tuwing nakikita ko si Jaime, lalo na kapag magkasama sila ni Janet. Mabuti na nga lang at kasama ko rin lagi si Soren. Sa ganung paraan ay hindi ako nahihirapang itago ang totoong damdamin ko. Mula nga, Papa Dudut, nang dumating si Janet sa bahay ni Jaime ay nadadalas na silang sumasama sa amin. Ang hindi ko lang alam ay kung sinasadya nga ba niyang gawin yon para pasakitan ako. Natataon rin kasing ang daming naiisipan ni Soren na lakad para sa amin. Dahil nga sa may kotse si Soren, kung kaya kung saan-saan kami nakakarating, kung ako lang ang tatanungin ay ayaw ko sana nung ganong ideya na lagi silang magkakasama. Lalo na noong minsang mamatayan kami ng makina sa palengke. Naku guys, mukhang mapipilitan tayong maglakad muna. Sinumpong na naman kasi itong asma ng kotse ko eh. Ang sabi ni Soren na tinawanan na lang namin. Dahil doon ay napilitan nga kaming apat na maglakad. Nang may madaanan kaming barbecuehan kung saan ay ang daming kumakain. Tamang-tama, kanina pa ako nagugutom, babe. Malambing at tuwang-tuwang sabi ni Janet. Tara, may treat. Pag-aalok naman ni Soren. No dude, sagot ko na yung sabi ni Janet. Tugon naman ni Jaime. Habang kumakain ng isaw ay may magbabalot na lumapit sa amin. Bahagya pa ako natigilan at napatitig kay Jaime nang nakatitig rin pala siya sa akin. Gusto mo, mahal? Kayo dude, balot, anyone? Pag-aalok ni Soren saka siya nagpalabas ng 4 na balot. Nagulat ako nang walang kaabog-abog na kinain ni Soren ang sisiw ng balot. Kinakain mo rin yung sisiw? Namamanghang tanong ko. Oo naman, mahal. Kalalaki kong ito hindi ko makakayanan yan. Pagmamalaking sabi naman ni Soren. Alam kong natamaan si Jaime sa nasabi ni Soren.
Tanging ako lang naman ang nakakaalam na hindi niya kinakain ng sisiw ng balot. Babe, may dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Janet na noon ay may bahid nga ng sauce sa tabi ng kanyang bibig. Dali-daling pinunasan yun ni Jaime sa kanya, hinalikan si Janet sa kanyang mga labi. Ayan ka na naman babe ha, ninanakawan mo na naman ako ng halik. Ani ni Janet na mukhang kinikilig. Sa nakita ko papadudot ay nakaramdam na naman ako ng inis. Malakas ang kutob kong may dahilan si Jaime kung bakit niya hinalikan si Janet sa harap namin. At yun ay para patunayang hindi siya bakla. Marahil ay natamaan siya sa nasabi ni Soren tungkol sa pagkain ng sisiw. Hindi ko na alam kung sa papaanong paraan itatago ang pagkainis ko kaya inaya ko na lang si Soren na umuwi na. Mamaya na mahal, hindi pa sila tapos kumain eh. E di kung ayaw mong sumabay sa akin, uuwi na lang ako mag-isa. Galit na sagot ko kay Soren na kalaunan ay sumunod din sa akin. Kinabukasan noon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Soren. Niyaya niya akong kumain sa labas at masama man ang pakiramdam ko ay pinilit ko na lamang ang sarili kong siputin siya. Apektado ka ba kahapon sa pinapakitang sweetness ni Jaime kay Janet? Seryosong tanong ni Soren na kinagulat ko. Hindi pa man din ako nakakasagot ay muli siyang nagsalita papadudot. It's okay Joanna. Alam ko namang noon pa lang ay espesyal na si Jaime sa'yo. You can use me if you want. Gagawin ko ang lahat, wag lang mawala ka sa akin. Dugtong niya. Para kang ewan dyan. Masyado kang seryoso. Pwede ba? Wag na natin silang pag-usapan. Pagkakaalam ko kasi date ito hindi press conference. Biro ko sa kanya na dinugtungan ko na lang ng tawa. Sinadya ko talagang basagin ang pagiging seryoso ni Soren. Lalo na't ang awkward sa aking pinag-uusapan namin si Jaime. Bagamat napangiti ko si Soren noon ay pansin ko pa rin ang worries sa mukha niya. Hanggang sa isang umaga, laking gulat ko nang biglang wala siyang paramdam sa akin sa school. Agad ko siyang tinawagan sa pag-aalalang nagtatampo siya kaso ay nakailang dial na rin ako sa number niya ngunit hindi siya sumasagot. Gusto ko siyang puntahan sa bahay nila kaso ay hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nang makita kong mag-isa si Jaime sa kantina ay saglit akong napatigil. Hindi ko kasi alam kung tama bang makipag-usap ako sa kanya. Ang tanging nais ko lang sana ay malaman ang address ni Soren. Lalapitan ko na sana siya nang biglang dumating si Janet na agad niyang tinabihan. Dahilan para mapaatras ako sa kinakatayuan ko. 4:00 na ng hapon noon nang makatanggap ako ng tawag mula kay Soren. Huy! Ano ka ba? Pinag-alala mo naman ako eh. Ano bang nangyari sa'yo? 2 araw ka nang absent ni wala ka man lang paramdam. Sunod-sunod na tanong ko sa sobrang pag-aalala. Pagpasensyahan mo na ako Joanna. Nahimatay kasi ako eh. Agad nila akong sinugod sa ospital. But don't worry, I'm doing well now. Malumanay na sagot niya. Sa kanya na ikwento ang sobrang pagod niya sa bahay maging sa thesis niya. Dahilan para bumigay ang katawan niya. Basta wag mo nang uulitin yun ha. Pinag-aalala mo ako ng sobra eh. Ibig sabihin ba niyan sobra mo akong mahal? Pilyong tanong niya. Basta. Magpahinga ka na muna dyan. Magkita tayo bukas sa practice ng graduation rites ha. Pasimpleng pagpapaalam ko. Inaamin ko papadudot. Mula nang malaman ko ang nangyari kay Soren ay lubha akong naapektuhan. Yung feeling na natatakot din ako na may mangyaring hindi maganda sa kanya. Siguro nga papadudot ay may puwang na siya. Si Soren sa puso ko. Magmula nga noon ay nagkamalasakit na ako kay Soren. Lalo na't napapansin kong pumapayat na siya at nang minsan tanungin ko siya sa kalagayan ng kalusugan niya, tulad ng dati ay puro positive pa rin ang sagot niya. Nakadagdag puntos rin sa kanya nang pinakilala niya sa akin ng parents niya. Unfair nga lang sa kanya kasi graduating na kami ay hindi ko pa rin siya ipinapakilala sa mga magulang ko. Hindi naman porket ipinakilala na kita sa parents ko, mandatory na rin na ganun ang gawin mo mahal. Malambing na sabi niya sa akin. Yan naman ang gusto ko sa iyo eh. Ano nga palang plano ng parents mo sa graduation day mo? Magpapalitsyon ba kayo?
Invite mo ako ha? Kantsaw niya. Saglit ako natahimik bago ako nakasagot. Hindi naman mahalaga sa akin yung handa eh. Makita ko lang na napasaya ko sina mama at papa. Saya na ako noon, Soren. At yan din ang gusto ko sa iyo eh. Kaya mahal na mahal kita. Malambing pa rin ang tono ni Soren. Mapalad pa rin ako kay Soren, Papa Dudut, kasi hindi siya tulad ng ibang lalaki. Yung atat ipakilala sa parents ng kasintahan nila. Na-appreciate ko rin siya noong mismong graduation day namin. Kasama ko kasi sina mama at papa at tiniis ni Soren na hindi ako lapitan para mag-congratulate. Dahil alam niyang makakahalata sina mama at papa kapag nagkataon. Maging si Jaime ay hindi ko rin nagawang lapitan dahil kay papa. Pero kitang-kita ko kung gaano siya kasaya habang kasama niya si Janet. Laking gulat ko nang makita kong maraming tao sa bahay. Kanina pa pala nila hinihintay ang pagdating namin. Naghanda pala kayo, pa. Gulat at maluhaluhang tanong ko kay mama. Ganun ka namin kamahal, anak. Dahil hindi mo kami kailanman binigo ng mama mo, dugtong naman ni papa saka kami nag-iyakapang tatlo. Hindi ko kasi inaasahang sa kabila ng kagipitan na nararanasan namin ay magagawa pa nilang magtabi para sa handa. Si mama na rin ang nagkwento sa akin, sinadya talaga nilang itago sa akin ang paghahanda ng pagkain. Ang lahat pala ng yon ay sa bahay ng tiyahin ko niluto para hindi ako makahalata. Dahil doon ay ako naman ang napabilib sa mga magulang ko sa pagsusumikap nila na masurpresa ako. O Joanna, nandito na mga kaklase at kaibigan mo. Ang sigaw ni mama na noon ay abala sa pag-aasikaso sa ibang bisita. Ganun na lang ang saya ko nang makita kong kabilang si Soren sa mga dumating, kahit papaano ay hindi siya mahahalata ni na mama at papa. Habang abala silang kumakain ay simpleng lumapit siya sa akin. Actually, may dala akong flowers for you. Kaso naalala ko na classmate mo pala ako today. Pabulong na sabi niya sa akin at pasimpleng tumawa. Maging ako ay natuwa rin naman sa naging diskarte niya. Kasalukuyan ako nakikipagkwentuhan sa mga classmate ko nang biglang mag-ring ang CP ko. Saglit pa akong napatingin kay Soren sa pag-aakalang siyang tumatawag. Pero nang oras na yon ay kasalukuyan siyang kumakain at wala din siyang hawak na CP. Nang sagutin ko ang tawag ay boses ni Janet ang narinig ko. Joanna, andito kami ni Jaime sa tapat ng bahay ninyo. Masayang sabi niya na mukhang excited. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko pero wala na akong nagawa kundi ang salubungin sila. Nakita ko din sa mukha ni Soren ang pagkagulat pero na-manage pa rin niyang maging okay sa harap ng lahat. Nang ipakilala ko ang dalawa kina mama at papa ay ang laking pagtataka ni mama sa nakita niya. Hindi ko pa kasi nababanggit kay mama na may karelasyon na si Jaime. Nang makorner niya ako ay saka ko palang nasagot ang mga katanungan niya na may GF na si Jaime at si Janet yon. Mula nang dumating sina Janet at Jaime ay kapansin-pansin na ang pagsasawalang kibo ni Soren. Nagawa ko pa siyang teksa noon para tanungin kung okay lang siya pero tanging smiley lang ang nai-reply niya. Napansin ko rin ang madalas na pagsulyap sa akin ni Jaime pero dahil sa andon din si Soren ay patay mali siya na lamang ako. Lalo na't nahahalata ko na may kakaiba sa kilos niya. Hindi ko rin naman siya pwedeng lapitan upang kausapin. Kitang-kita ko ng araw na yon na mukhang masaya sa isa't isa sina Janet at Jaime. Kaya naman napag-isip-isip kong siguro ay tamang panahon na para itigil ko na ang kahibangan ko. Lalo na't nakikita kong mahal na mahal ako ni Soren at marami-rami na rin kaming pinagsamahan. Kaya naman kinagabihan noon pagkaalis ng mga bisita ay saglit akong nagpaalam sa bahay upang makipagkita kay Soren. I can't believe you na wala kang ideya kung bakit ako nagkakaganito. Galit na sagot niya sa akin nang tanungin ko siya kung may problema ba. Bakit nandun sina Jaime kahapon? Did you invite them? Ano, masaya ka na pasakitan ako? Dire-diretsong tanong niya na may halong pagsiselos. Hindi ko alam yun, Soren. Tulad mo, nagulat lang din ako. Easy for you to lie. Ganyan ka naman, di ba? Ang hilig mong pasakitan ako. Maluhaluhang sumbat niya dahilan para mapalitan yung inis ko ng awa. Stop it, Soren. Hindi ko yun magagawa sa'yo dahil ano, Joanna? Dahil mahal kita, Soren. Mahal kita. Umiiyak na sabi ko.
Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit kasabay ng pareho naming paghagulhol sa labis na kaligayahan. Oo Papa Dudut, totoo ang nasabi ko na mahal ko si Soren. Sa buong pagsasama namin ni Soren, Papa Dudut, ay yun pa lang ang unang pagkakataong nasabi ko sa kanya ang katagang yon na mahal ko siya. Marahil ay napagod na ako sa kakahintay kay Jaime. Pagod na akong niloloko ang sarili ko na may pag-asa pa kami. After 3 months since graduation ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob na maipakilala si Soren finally sa mga magulang ko. Hanggang sa open na rin siya sa bahay at nakakainuman na nga niya si Papa minsan. Ang sunod kong inatupag ay ang paghahanap ng mapapasukang hotel para magtrabaho. Ilang hotels rin ang binigyan ko ng resume at mapalad nga akong matanggap bilang isang front desk. Kahit legal na ang relasyon namin ni Soren ay araw-araw pa rin niya akong nililigawan. Bagay na gusto ko rin naman. Hindi ko alam kung papaanong nangyari na yung dating awang nararamdaman ko kay Soren ay nag-iba na. Mahal ko na si Soren. Yun ang totoo, Papa Dudut. Kasalukuyan Papa Dudut ang duty ko sa hotel nang textan ako ni Soren. Hindi niya ako masusundo dahil sa hindi naman maganda ang pakiramdam niya. Dahil doon ay ipinangako ko namang dederecho ako sa bahay nila after ng duty. After ng duty ko ay agad kong inihanda ang sarili ko para mapuntahan si Soren nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa kabila noon ay nagpasya pa rin akong tumuloy. Habang naghihintay ng masasakyan sa isang waiting shed, may isang lalaking pasimpleng nakisilong din sa waiting shed. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang agawin ang bag ko. Kahit papaano ay nagawa ko pa rin makipag-agawan sa lalaki pero nabigo akong mabawi ang bag ko dahil sa mas malakas siya sa akin. Hanggang sa may isang lalaking mula sa kalayuan ang humabol sa snatcher. Hindi ako sigurado kung magtatagumpay yung lalaking mabawi ang bag ko kaya wala na akong nagawa kundi ang maiyak sa sobrang inis at pag-aalala. Sa aking pagkakayo ko ay may napansin akong nakatago sa aking harapan. Isang lalaking hawak ang aking bag. Ganun na lang ang kaba ko nang mamukhaan ko ang lalaking humabol sa magnanakaw. Si Soren. Sa sobra kong pag-aalala ay agad ko siyang niyakap. Ngunit sa aking pagkakayakap sa kanya ay napansin ko ang kanyang panginginig. Napansin ko ring nakapirmi ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Noon ko palang napansin ang duguan niyang damit. Oh my God, Soren! Bakit duguan ka? Agad ko namang napagtantong marahil ay nasaksak o nabaril siya ng lalaking humablot ng bag ko. Nang may humintong tricycle Papa Dudut sa harap ng waiting shed ay agad naman akong humingi ng tulong. Habang nasa daan na kami ay napansin ko ng pagtirik ng mga mata ni Soren na mukhang nanghihina na. Mahal na mahal kita, Joanna. Hindi ko kasi matiis na hindi ka masundo. Pabulong na pagpapaliwanag niya. Tama na Soren. Huwag ka na munang magsasalita. Kumapit ka lang. Malapit na tayo sa ospital. Mahal. Please, lumaban ka. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. Nasa ospital na kami nang magdesisyon akong tawagan ang mga magulang ni Soren. Ilang sandali pa ay dumating na sila at nag-aalala. Sinabi ko naman sa kanyang huwag nang lumabas Hindi kasi magandang pakiramdam niya. Umiiyak na sabi ng mama ni Soren. Sorry po talaga tita. Hindi ko po sukat akalaing pupuntahan niya ako. Ang usapan kasi namin noon ay pupuntahan ko siya after ng duty. Maging ako ay napaiyak na rin at lumapit sa akin ang papa ni Soren. Kahit sino naman iha gagawin ng anak ko ang ginawa niya. Yung pagsugod niya sa ulan kahit may sakit siya, doon ako napabilib sa kanya. Mahal na mahal ka niya. Maluha-luhang sabi niya sa akin. Naramdaman ko ang comfort namin sa isa't isa ng mga magulang ni Soren. Dumating din noon sa ospital si Jaime. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang doktor na siyang tumingin sa kondisyon ni Soren. Halos sabay-sabay kaming napatayo sa pag-aalala. Marami ang nawalang dugo sa anak ninyo. Masyado ring malalim ang pagkakasaksak sa kanya, ang sabi ng doktor. Medyo mahirap hanapan ng donor ang pasyente dahil negative A ang blood type niya. Sino ba sa inyo ang kapareho ng blood type ng pasyente? We really need it as soon as possible. Dugtong ng doktor.
Agad ako napatingin kay Jaime ng oras na yon. Alam kong alam niya ang ibig sabihin ng mga titig ko pero nagsawalang kibo pa rin siya. Agara nagpresenta ang tatay ni Soren pero hindi ito maaring mag-donate dahil sa kanyang kalagayang pangkalusugan. May sakit kasi ang papa ni Soren. Nang biglang nagring ang cellphone ni Jaime at sa tono ng pakikipag-usap niya ay halatang si Janet ang kausap niya. Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa amin ng doktor ay napansin ko ang pasimpleng pag-alis ni Jaime. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya at agad ko siyang sinundan at namumula siya at mukhang nagmamadali. Napatigil siya ng lakad nang marinig niya ang boses ko. So ano ha? Aalis ka na lang na parang wala kang narinig? Maluhaluhang tanong ko sa kanya. Ano bang mga sinasabi mo? Kailangan ako ni Janet. Sagot niya na nakatalikod pa rin sa akin. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin, Jaime. Paano mo natitiis sa ganyang kalagayan si Soren? Nung ikaw ang nasa bingit ng kamatayan, siya ang gumawa ng paraan para maisalba ka. Hindi mo ako naiintindihan, Joanna. Umiiyak na sagot niya. Anong hindi kita naiintindihan, Jaime? Sa naging asta mo ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na wala kang kwentang kaibigan. Siguro nga wala talaga akong kwentang kaibigan, Joanna. Bakit? Sa tingin mo madali itong pinagdadaanan ko? Na nung ako na ang nasa bingit ng kamatayan, siya ang sumalba sa buhay ko. Samantalang ngayon, siya na may kailangan ay wala akong magawa para isalba ang buhay niya. Nang humarap siya sa akin ay saka ko palang napansin ang namumugto niyang mga mata. Ang sabihin mo makasarili ka. Alam mong ikaw lang ang maaaring mag-donate ng dugo sa kanya pero hindi mo magawa. Galit na tugon ko sa kanya saka ako tumalikod. Siya ang kidney donor ko, Joanna. Si Soren ang nag-donate ng kidney para dugtungan ang buhay ko. Hindi ko maipaliwanag ang pagkagulat ko sa mga binunyag sa akin ni Jaime Papadudut. Nang oras na yon ay para bang huminto saglit ang mundo ko para balikan ang nakaraan. Kaya pala ayaw akong isama ni Soren ng araw na susunduin niya ang donor. Alala ko ring pareho sila ng donor na hindi ko na naabutan ng araw na yon. Hiniling niya sa mga magulang ni Jaime na ilihim sa akin ang lahat dahil ayaw niyang mag-alala ko. Nagsinungaling ang mama ni Jaime nang sabihin niya na nagkasalisi kami ni Soren. Dahil ang katotohanan pala ay nasa kabilang room lang siya at nagpapahinga. Kaya pala halos hindi ko makilala si Soren nang muli kaming nagkita. Epekto pala yon ng naging operasyon niya. Bukod sa pagiging magkaibigan namin, ginawa din niya yon dahil nahihirapan siyang nakikita kang malungkot, Joanna. Umiiyak pa rin ang tinig ni Jaime. Saka ko palang naintindihan ang punto ni Jaime kung bakit hindi siya pwedeng mag-donate ng dugo. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang sinumang nagdaan sa isang operasyon. Ang buong akala ko ay doon na nagtatapos sa mga bagay na kailangan kong malaman. Nang muling nagsalita si Jaime. Yun din ang dahilan kung bakit ako nagkusang layuan ka, Joanna. Nang sa ganung paraan ay makabawi ako sa sakripisyong ginawa niya. Ibig mong sabihin ay labag sa kalooban mo ang pag-iwas sa akin? Oo, Joanna. Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan, yung makita kayong masaya. Habang ako ay nagpapanggap na hindi apektado. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Jaime Papadudut. Mahal kita, Joanna. Pero dahil malaki ang utang na loob ko kay Soren, isinantabi ko ang nararamdaman ko. Dugtong niya na lalong nagpahirap sa aking kalooban. Bakit ganon, Papadudut? Kung kailan mahal ko na si Soren, saka ko pa malalamang yun lalaking matagal ko nang pinapangarap ay mahal din pala ako. Pareho lang pala kami noon na pilit na itinatago ang damdamin sa isa't isa. Pero paano ko haharapin ang katotohanan yon kung mahal ko na si Soren at nasa bingit pa siya ng kamatayan? Ang masakit pa, ako ang dahilan kung bakit siya nasa panganib ngayon. Jaime, mahal din kita. Naisagot ko na agad kong dinugtungan. Pero noon yun, huli na ang lahat para sabihin mo sa akin yan dahil nung panahong natitiis mo kong pasakitan, natutunan kong mahalin si Soren. Maluhaluhang sagot ko sa kanya nang biglang narinig ko sa hindi kalayuan ng nanay ni Soren.
Humahagulhol habang kausap ang doktor. I'm sorry. We did our best pero hindi na kinaya ng katawan niya. Bumigay na rin ang ilan sa mga vital organs niya. Lalo pat kagagaling pala niya sa operasyon. Dinig kong sabi ng doktor na mukhang kagagaling lang sa emergency room. Hindi maaari. Mabubuhay si Zoren. Mabubuhay siya. Mabubuhay siya. Pagwawalang sabi ko, saka ako nagtungo kay Zoren. Nang tanggalin ko ang kumot na nakatakip kay Zoren ay halos madurog ang puso ko, Papa Dudut. Parang hindi ko siya kayang titigan sa ganong sitwasyon at kita ko pa ang luhang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Bakit, Zoren? Bakit ang bilis mo akong iniwan? Ginagantihan mo ba ako? Hindi mo ba alam na ang sakit-sakit? Na basta mo na lang akong iniwan? Mahal na mahal kita, Zoren. Please, bumalik ka na. Hagulhol na sabi ko habang iyakap ko pa rin siya. Maging ang mga magulang ni Zoren ay nagsipag-iyakan na rin. Habang pinagmamasdan ko ang mga magulang ni Zoren, Papa Dudut, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Kung hindi niya ako sana sinundan ng gabing yon ay hindi sana siya mapapahamak. May sakit pa siya noon pero mas pinili pa rin niyang sunduin ako. Sa pagkawala ni Zoren ay parang nawala na rin ako ng ganang mabuhay. Napansin ko sa lamay si Jaime kasama si Janet. Pero ng mga oras na yon ay mas dama ko ang sakit at hindi sa nakikita kong magkasama sila, kundi yung sakit na wala na si Zoren na handang samahan ako sa lahat ng lakad ko. Maging sina Mama at Papa ay nagulat nang malaman nila ang nangyari kay Zoren. Pareho pala kaming hindi iniinda ang karamdaman. Masiguro lang ang kaligtasan ng mahal namin. Isa siyang bayani sa amin ng mama mo, Joanna. Maluha-luhang tugon ni Papa. Sinamahan din nila ako sa pakikiramay sa mga magulang ni Zoren. Habang abalang nag-uusap ang papa namin ni Zoren ay nilapitan ako ng mama niya. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon at sa pagkakahawak ko sa maliit na kahon ay hindi ko naman napigilan ang pagluha ko. Nakuha ko yan sa bulsa ng jacket na suot ni Zoren, anak. Mukhang may plano siyang gawin kung bakit kanya pinuntahan ng gabing yon. At yun ay para yayain ka ng kasal. Maging ang mama ni Zoren ay umiyak na rin. Hindi ko rin kasi sukat akalaing may plano na pala siyang gawin yon, Papa Dudut. Kaso ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil mas inuna niyang iligtas ako mula sa magnanakaw. Agad kong sinuot ang singsing na yon, Papa Dudut. Gusto kong mapatunayan kay Zoren na kahit wala na siya ay handa pa rin akong pakasalan siya. Mahal na mahal kita. Mahal ko at kahit na wala ka na, handa pa rin akong tanggapin ang alok mo maging asawa mo. Umiiyak na sabi ko habang hawak ko ang kamay niya. Ang bigat lang sa dibdib na yung taong pinili mong pakasalan ay ihahatid na sa kanyang huling hantungan. Yung sabay sana kayong uuwi upang pagsaluhan ang inyong pagmamahalan. Pero ang katotohanan ay uuwi akong luhaan. Hindi lang weeks o months ang itinagal ng pagluluksa ko, Papa Dudut. Walang araw na hindi sumagi sa isipan ko si Zoren. Yung tuwing napapadaan ako sa mga nagbebenta ng street foods, naaalala ko siya. Yung araw na sinusungitan ko pa siya at yung pagiging matyaga niya. Hanggang isang gabi sa aking pagtulog ay umiiyak daw ako sa isang sulok nang biglang natanaw ko si Zoren sa aking harapan. Nilit niyang iabot ang kamay ko sa isang kamay ng lalaki na hindi ko na maaninag kung sino. Basta ang tanging naaalala ko lang ay may suot na bracelet na silver. Pinipilit kong kilalanin yung lalaking may hawak ng kamay ko ngunit bigo ako. Hanggang sa bigla na lang akong nagising, baon ang katotohanan sa aking isipan. Kahit papasok na ako sa trabaho ay pilit ko pa rin iniisip yung naging panaginip ko. Sa kalagitnaan ng duty ko ay may lalaking lumapit sa akin. I-reserve ko daw siya ng isang kwarto para sa kanila ng GF niya. Nagpaalam pa ito na aalis muna para sunduin ang GF niya. Makalipas ang ilang minuto habang abala akong inaayos ang mga resibo sa desk ay muli ko narinig ang tinig ng customer na lalaki. Miss, pwede ko namang kunin ang susi ng kwarto namin? Grabing sobrang pagod ako sa biyahe, babe. I really need some rest.
Dinig kong sabi ng babaeng kasama ng customer namin. Pamilyar sa akin ang boses ng babae at hindi nga ako nagkakamali nang magtapat ang mga mata namin. Maging siya ay nagulat nang makita ako sa harapan niya. Walang iba kundi si Janet. Ngunit ipinagtataka ko lang dahil sa kabila ng pagkagulat niya ay pinilit pa rin niyang maging kampante kalaunan. Hindi ako maaaring magkamali. Tinawag niyang babe yung kasama niya. Ang ibig sabihin ay niloloko lang niya si Jaime. Ang sumunod ko namang problema noon ay kung paano ipapaalam kay Jaime ang mga natuklasan ko at kung nasa tamang lugar ba ako para sabihin sa kanya ang mga nakita ko. Mula noon Papa Dudut ay naging regular customer na nga namin sina Janet at ang lalaking yon. Bahagya pa nga akong naiinis kasi parang walang pakialam si Janet na ako ang tao sa front desk habang may kasama siyang iba. Ang dami ko tuloy katanungan sa aking isipan. Nananadya ba talaga siya at hindi na ba niya mahal si Jaime? Hanggang kailan pa niya niloloko si Jaime? Gusto kong kausapin si Janet pero hindi ko naman siya natsyempohang mag-isa. Hanggang sa isang araw ay natsyempohang kong mag-isa si Janet kaya kinausap ko na siya. Kayo pa rin ba ni Jaime, Janet? Pasimpleng tanong ko. Isn't it obvious? Hindi ka naman siguro bulag para hindi makita yung new guy na kasama ko. Iritadong tanong niya. Sa itsura ni Janet ng oras na yon ay parabang ang laki ng naging kasalanan ko sa kanya. Ang mga titig niyang nangungusap na parang nagsasabing dumistansya ako. Nang matunugan ko ang kasungitan niya ay hindi na ako nakapagsalita pa. Akmang lalabas na ako ng comfort room ay muli siyang nagsalita. Sinubukan ko ang lahat na makakaya ko para paibigin siya. Pero bigo ako eh. Saglit siyang natigilan nang nakita niyang napahinto ako. All this time, niloloko niya lang pala ako. Alam mo kung bakit, Joanna? Kasi ikaw ang mahal ni Jaime. May diing sabi ni Janet sa akin. Nabanggit niya sa akin na kailangan ka na niyang distansyahan para sa kaibigan niyang si Soren. Ako namang si tanga. Pumayag na gamitin niya ako. Umasa kasi ako na balang araw, matutunan niya akong mahalin pero bigo ako, Joanna. Dahil kahit hindi niya sabihin, nakikita kong ikaw pa rin ang mahal niya. Maluha-luhang sabi ni Janet. Wala pala silang pinagkaiba ni Zoren at pumayag na magpagamit para magtagumpay kami ni Jaime na pasakitan ng isa't isa. Ang kaibahan lang, natutunan kong mahalin si Zoren. Nang tangkain kong lapitan si Janet ay muli siyang nagsalita. Tama na, Joanna. Tanggap ko na. Nagwo-worry lang ako ngayon kay Jaime. Alam kong nagluluksa ka pa sa pagkawala ni Zoren pero mas kailangan ka ngayon ni Jaime. Dugtong niya saka nagmadaling umalis. Medyo naguguluhan pa ako sa mga huling sinabi niya, Papa Dudut. Napaisip tuloy akong kung anong nangyari kay Jaime at huling kita ko sa kanya ay yung last night ni Zoren. Bukod doon ay hindi ko na muli siyang nakita pa. Linggo nang magpasya akong puntahan si Jaime sa kanilang bahay. Tuloy ka, Joanna. Ang bati sa akin ng mama ni Jaime sabay akay sa akin. Agad niya akong dinala sa isang silid at doon ko nga nakita si Jaime. Nakaupo sa sulok ng kanyang kama na nakatitig sa kalayuan. Kahit nang lapitan ko siya ay hindi pa rin ako nilingon. Mula nang mamatay si Zoren, Joanna, unti-unti na siyang nagkaganyan. Laging tulala. Inaapoy nga siya ng lagnat nung kailan lang eh. Please, Joanna, tulungan mo kaming ibalik siya sa dati. Maluha-luhang pakiusap sa akin ng mama ni Jaime. Maging ako ay luhaan na nang makita ko siya ng ganong anyo. Pagkalabas ng mama ni Jaime ay saka ko palang tinangkang kausapin siya. Jaime? Si Joanna ito, naririnig mo ba ako? Hindi siya kaagad nakasagot sa akin dahil mukhang binobosesan niya ako. Tawagin mo si Joanna para sa akin ha. Sabihin mo, kailangan ko siya. Mahal ko yun, sabihin mo rin sa kanya ha. Nakangiting sabi niya. Bahagya akong napangiti sa mga nasabi niya, Papa Dudut. Pero hindi pa rin maalis sa akin ang kaawaan ng kondisyon niya. Saglit kong naalala ang mga masasayang alaala naming tatlo ni na Zoren. Hindi ko kakayanin kapag pati si Jaime ay mawala sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya.
Kaya mula noon ay araw-araw ko na siyang pinupuntahan upang alagaan. May mga pagkakataon kasing ayaw niyang kumain kaya walang ibang choice ang mama niya kundi ang tawagan ako. Kaya dinalasan ko na rin ang pagpasyal sa kanya. Naging maayos naman ang response niya sa akin, Papa Dudut. Unti-unti nga ay bumuti na ang kanyang pangangatawan. Dinala na rin namin siya sa espesyalista at makakatulong daw kay Jaime ang araw-araw na pakikipag-usap sa kanya. At ganoon nga ang ginawa namin. Mula noon ay naging maganda na rin ang pakikitungo sa akin ng papa niya. Marahil ay nakita niya ang pagsusumikap ko na alagaan si Jaime. Hanggang isang araw habang abala akong pinapakain si Jaime ng sopas ay bahagyang nabuhusan ang kanyang suot na t-shirt. Kaya naman naisipan kong palitan ang suot niyang t-shirt. Habang naghahanap ako ng masusuot niya sa kanyang kabinet, sa pagkakahila ko sa damit niya mula sa kabinet ay napansin kong may nahulog na bagay sa aking paanan. Isang silver na bracelet, Papa Dudut. Pamilyar ang itsura ng bracelet na yon. Parang nakita ko na siya dati pero hindi ko lang maalala kung saan at kailan. Zoren? Zoren? Dinig kong sabi ni Jaime na noon ay nakatitig sa bintana. Bumilis ang pintig ng puso ko, Papa Dudut. Lalo na noong maalala ko na kung saan ko nakita ang bracelet na hawak ko. Sa panaginip ko kung saan meron si Zoren at pinipilit niyang iabot sa isang lalaki ang kamay ko. Suot ng lalaking yon ang bracelet. At kung hindi ako nagkakamali ay si Jaime ang lalaking yon, Papa Dudut. May mensahe pala ang panaginip na yon sa akin. Dahil alam ni Zoren na kailangan ako ni Jaime ng panahong yon. Agad kong niyakap si Jaime sa pangungulila kay Zoren. Kasunod ng pangakong hindi ko pababayaan si Jaime. Ano man ang mangyari, mananatili ako sa tabi niya. Makalipas ng isang taon ay unti-unti nang bumalik sa dati si Jaime. Abis ang pasasalamat sa akin ng mga magulang niya. Yun rin naman talaga ang nais ko, ang maibalik sa dati si Jaime. Unti-unti ring bumalik yung feelings ko para sa kanya. Alam ko, Papa Dudut, na masaya rin para sa amin si Zoren mula sa kalangitan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa sa buhay ko, Joanna. Baka mabaliw ako ulit kapag napunta ka pa sa iba. Kaya naman ngayon pa lang ay itatanong ko na sa iyo to. Joanna, will you marry me? Tanong niya sabay luhod sa harapan ko. Yes, Jaime. Oo, I will marry you. Sagot ko sa kanya saka kami nagyakap ng napakahigpit. Maging ang mga magulang namin ni Jaime ay sang-ayon sa pagpapakasal namin. Sa ngayon ay 2 buwan na akong buntis, Papa Dudut. Habang abala naman si Jaime sa isang ospital bilang nurse. Luguran namin ang maibahagi sa inyong napakasikat na programa ang aming kwento. Naway may napulot na aral ang inyong mga masusugid na tagapakinig. Buos na nagpapasalamat ang inyong kapuso kabarangay, Joanna. Mga kapuso, sa kwento natin ngayong araw ay totoo ang kasabihan na minsan na may mga dumarating sa buhay natin. Hindi para makatuluyan natin, kundi para maging bahagi lamang ng buhay natin. Yan ang nangyari sa kwento ni Joanna nang makilala niya si Jaime at si Zoren. At sa huli ay nalaman ni Joanna ang dahilan ng pagtatagpo nilang tatlo. Ang Barangay Love Stories, mga kapuso, ay napapakinggan sa 97.1 Manila, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan, 102.3 Jensan, 93.5 Iloilo, 92.9 Kalibo, 96.3 Legazpi, 91.1 Lucena, 101.5 Naga, and 97.5 Palawan. Mga kapuso, ang liham po na napadala ni Joanna sa ating programa ay isinalin para sa radyo ni Michelle Batan. Ang ating theme song naman ay inawit ni Jopper Real at ni JB Ramos sa pag-alalay ni Maestro Jimmy Horado. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, ang inyong Mr. Barangay Love Stories sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories.